Update po tayo tungkol sa Bagyong Opong at sa epekto niyan sa lagay ng panahon. Kausapin po natin si Mr. Benison Estareja, ang weather specialist mula po sa Pag-asa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Good morning po, Ma'am Connie. Nasaan na po ang Bagyong Opong ngayon at lumakas pa ho ba ito habang papalapit syempre sa ating bansa? Sa ngayon po itong si Bagyong Opong ay nasa severe tropical storm category pa rin at patuloy na lumalapit dito po sa may eastern portion of Visayas and Bicol. Nasa 335 kilometers po ito silangan ng Giwan Eastern Samar at meron pa rin taglay na hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbuksong 135 kilometers per hour kumikilos west-northwest sa Belize na 20 kilometers per hour. Saan ho kaya at kailan posible itong maglandfall? Possible po itong magtungo dun sa coastal waters po ng Northern Samar. Bukas yan ng madaling araw. But then we are also considering na malawak po itong bagyo. No? Nasa 430 kilometers yung radius niya from the center up until dun sa outermost part ng bagyo. No? So maraming lugar sa Eastern Visayas and then Bicol region pagsapit bukas ng umaga. For the rest of Friday, maapektuhan din po directly itong Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila hanggang sa may Central Luzon, hanggang sa makalabas po dito sa may West Philippine Sea sa madaling araw po ng Sabado. Dahil ho nasa dagat pa ito, inaasahan ho natin maaari pang kumuha ito ng lakas, hindi ho ba? Ano ho ang expected natin na dami ng ulan kaya nabubuhos po mula po kay Ompong? Tama po, no? Habang ito ay nasa may karagatan pa, posible pa itong bahagyang lumakas at yung aasahan nating rainfall, posible po na pinakamarami sa susunod na 24 oras dito sa mga probinsya ng Sorsogon hanggang dito sa may Masbate, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Pinakamalit na po yung 200 millimeters at possible yung widespread na mga pagbaha at yung pag-apaw na ating mga kailugan doon. And possible din po yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. At dito naman po sa Metro Manila, we're expecting na simula po bukas ng tanghali hanggang sa Sabado ng tanghali, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan na malalakas, lalo na po sa Friday afternoon hanggang evening. Same goes for the rest of, for most of Calabarzon and Central Luzon. Malalaman na ba natin this early kung meron na ho tayo mapapagkumparahan na dating bagyo in terms of yung lakas at lawak po nito? Pagdating po dun sa lakas niya, may kukumpara natin ito kay Bagyong Glenda way back 2014, no, kung saan naapektuhan din itong Kabikulan, Calabarzon, Metro Manila, at lumabas din dito sa may West Philippine Sea. Pero yung behavior nitong si Glenda at yung magiging behavior nitong si Bagyong Opong naman po is magiging magkaiba naman given na itong si Bagyong Opong nakakonsentrate talaga yung dami ng ulan doon sa mga dadaanan niya mismo. Whereas si Glenda meron ding affected po ng habagat or enhanced southwest monsoon sa ilalim na parte po nito. O yun, speaking of epekto nito sa hanging habagat, mas marami ho tayong mga areas pa na uulanin, kahit na sa ngayon, even now, di ba naka-signal number 1 na po tayo dito sa Metro Manila? Ganun pa rin ho ba? Yes, yung assessment po natin doon sa mga areas na dadaanan, yung mga binanggit natin kanina, inulit natin, Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, tapos dito rin po sa Metro Manila and parts of Central Luzon, possible yung signals number 3 up to number 4, lalo na yung bago maglandfall po itong si Bagyong Opong, no? Habang yung ibang lugar, hindi rin natin nirurule out na magkakaroon ng mga pag-ulan. Yung affected po ng southwest monsoon, dito sa may Palawan, sa may Western Visayas, Negros Island region, even dito sa parte po ng Cebu and Bohol. At doon sa hilagang parte naman ng ating bansa, may aasahan din po ng mga pag-ulan at pagbugso sa may Cagayan Valley and other areas pa ng Cordillera region. Okay, marami pong salamat sa inyong update na yan. Yan po naman Salamat si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja.